Naisipan ko pala mag-practice na gumawa ng notebook para sa pasukan at syempre mga mare, gumamit ako dyan ng Canva para mag-design. So una ko ang nilagay dito sa aking template ay itong writing lines. Tapos naglagay pa ako ng 4 na patayong linya. And then napansin ko nga sa mga notebook ay meron talagang date na nakalagay sa pinakataas kaya ginaya ko na lang din. Ayan, so okay na nga itong aking writing pad ay sunod naman ako gumawa ng aking notebook cover. Dito nga sa magiging cover ay naisipan ko na ito na lang stripe yung gagamitin ko. Nagustuhan ko talaga itong graphics na stripe na to dahil pwede mo siyang palit-palitan ng kulay. So, pwede akong gumawa ng iba't ibang kulay na notebook. Anyway, naglagay din pala ako dito ng 2 banner. So, pinagpares ko na lang din yan para malagyan ng mga details. Tapos, sa pinakalikod ng cover ay naisipan ko na maglagay nitong alphabet, shape, numbers, and then colors. Ayan, so in-adjust ko muna yan dito sa may Microsoft Word bago ko yan i-print sa may photo paper. So, bali-baliktaran pala to mga mare. At nag-additional na rin pala ako nitong color blue at pink. Tapos, nagsimula na ako maggupit nitong mga gilid. So, eto na nga mga mare at lalagyan ko pa yan ng cold laminating film. Sinubukan ko nga gamitan nito para mas maging matibay itong aking magiging cover. At feeling ko nga kahit hindi nalagyan ng plastic cover ay caring-carry na. Tapos sunod ko naman ipiprint itong aking writing pad dito sa may bond paper. So lahat ng size ng papel na ginamit ko dito mga mare ay A4. Tiniklop ko na rin pala yan sa gitna tapos gumamit ako dito ng stapler para mapagdikit itong mga pages. At yung mga sobrang papel dito sa may gilid ay ginupit ko na lang. O diba? Sana po nakatulong tong video ko sa inyo. So, ito na nga mga mare at napagawa pa nga ako nitong composition notebook at syempre gagamitan ko yan ng Canva para mag-design. Una ko pala na ginawa dito ay itong aking magiging back cover. So, naisipan ko nga na maglagay nitong lupang hinirang. Bali, nag-add text lang ako dito tapos nag-copy ako ng lyrics kay Maring Google at pinis ko yan para hindi na ako mahirapan mag-type. At naglagay lang din ako ng plug at music note na pang-design. Ayan, so dito naman sa kabilang side ay naisip ko na class schedule na lang ilagay ko para hindi malito si Bagets kung ano ba yung subject nila today. At nag-add lang din ako ng simpleng pang-design tapos sunod ko naman na ginawa ay itong notepad. Gamit nga yung pattern sa writing pad ay inedit ko na lang yan tapos pinalitan ko lang ng mga lines. Bali ganun lang din yung ginawa ko sa pinaka-cover. So itong stripe ay pinalitan ko ng checkered. O diba mas madali na kapag nakagawa ka na ng mismong pattern ng notebook. Tapos yung pinipili ko palang graphics na pang-design ay yung pwedeng palitan ng kulay para makagawa pa ako ng iba pang notebook. So nung okay na nga ay pinis ko na yan dito sa Microsoft Word bago ko i-print sa photo paper. Baliktaran ulit yung pagkaka-print ko dito mga mare pati nitong writing pad. Tapos ginupit ko na lang din itong mga excess na white sa mga gilid. Saka ko yan tiniklo. So sa mga nagtatanong pala mga mare, itong notebook na ginagawa ko ngayon ay 20 pages pala. Ito nga dahil hindi pa kaya ng aking stapler yung mas makapal na papel. Pero soon mga mare, makakabili rin tayo ng pangmalakasan. Anyway, ginupit ko na rin itong mga lagpas na papel dito sa aking notebook at lalagyan ko rin pala to ng cold laminating film. Para sa akin, mas okay na meron ito para mas matibay yung mga notebook na aking gagawin. Nagtry nga rin ako mga mare kung kaya ko bang gumawa nitong tinatahing notebook at syempre gumamit ako dyan ng Canva sa pagdidesign. So this time naman, ito mga bilog yung ilalagay ko dito sa aking background at color blue ngayon napili ko dito mga mare kasi color blue din yung yarn na available dito sa bahay. So ayan, naisip ko nga na depende sa subject kung ano yung pang design na ilalagay ko. Like nitong Filipino na naglagay ako ng flag. Tapos para naman sa mga details like name, grade and section at teacher's name ay naglagay lang ako dyan ng mga shape. Ayan, so ganyan nakasimple yan mga mare. Ang medyo challenging lang talaga dito sa pagdi-design ay yung mag-mix ng color. Anyway, gumawa na din ako nitong English tapos kinapi ko na lang tong writing notes at back page doon sa una kong notebook na ginawa. And then, in-adjust ko muna yan sa Microsoft Word bago ko i-print sa photo paper. Bali-baliktaran ulit to mga mare. Tapos, ginupit ko na rin itong mga white sa gilid at sinukat ko muna yan dito sa paper trimmer bago ko yan ikat. Laking tulong talaga dahil pantay na yung pagkakagupit ko. Anyway, sa mga nagtatanong pala sa comment section ay itong puncher yung ginamit ko dyang pangbutas. Una muna ako nagbutas ng papel dito sa pinaka-cover tapos ginawa ko yung guide para sa writing pad. Hindi ko pala pinagsabay-sabayan mga mare dahil hindi kaya ng puncher yung makapal na papel. But anyway, okay lang din naman dahil hanggang 5 pages ay kayang-kaya. Ayan, so no okay na nga ay kumuha na rin ako nitong yarn at pin para magsimula na ako magtahi. Super simple lang yung pagtahi na ginawa ko dito mga mare na for sure ay kayang-kaya mo din. Ayan, so no okay na nga ay inayos ko lang itong mga yarn sa pinakataas at naalala ko nga nung ako'y high school. Sana po nakatulong tong video ko sa inyo. Kaya din palang gumawa ng graphing notebook tulad nitong mathematics gamit lang ang Canva. At ito nga mga mare, sinimulan ko yan sa pagdidesign. Bali ito palang design na gagawin ko ngayon ay nakita ko lang din kay Maring Google. Tapos dinagdagan ko na lang ng iba pang details. So una ko nga ginagawa dito ay itong back version. Formula nga sana ilalagay ko dito kasi wala akong makopy. Kaya naisip ko na ito na lang. So naglagay lang ako dito ng barcode at made in the Philippines. Tapos sa kabilang side naman, inuna kong ilagay itong mathematics na word. And then nag-add lang ako dito ng math operation. Tapos naglagay pa
pa ako ng green apple. Okay na nga sana yan, kaso parang mas cute kapag may green apple sa pinakataas. Ayan, so okay na yun mga mare. At next ko naman na ginawa ay itong mga pages na magiging notebook. Dito naman sa mga pages ay gumamit lang ako dito ng grid, tapos pinalitan ko na lang ng color green. And then para mas pulido yung pagkakagawa ay in-adjust at clean up ko rin yung bawat grid. At nung okay na nga ay pinis ko naman yan sa Microsoft Word para mai-adjust ko bago ko i-print sa photo paper. Itong front page ay photo paper yung gamit ko na papel na pang print, tapos yung mga pages naman ay bond paper. Ayan, at gumamit din pala ako dito ng paper trimmer para pantay yung pagkakagupit, tapos sa pangbutas naman ay itong puncher. Bali, una ko man ang binutasan na itong front page para maging guide ko sa mga pages. Ayan, so ganyan lang yung ginawa ko, tapos ginupit ko na rin itong mga sobrang papel sa gilid. Next ko nga na ginawa ay mag-assemble, at itatry ko nga to lagyan ng spring. Bali, yung spring na gagamitin ko dito mga mare ay galing pa sa luma naming notebook. Nirecycle ko na lang kasi okay pa naman, at kung gusto nyo naman natahi yung gilid ay pwede din. Sana po nakatulong tong video ko sa inyo.